Radyo Ronda DZBS Radio. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The views expressed by the host do not necessarily state or reflect those of RPN and its management. Furthermore, the views and opinions expressed by the guests do not reflect those of the host, the program, the management, and RPN. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails. Kumusta mga kaplaneta at kapanalig sa Panginoon, ano? Welcome po uli sa ating programa sa Usapang Biblia sa radyo. Ayan, at hopefully ay maraming nakaabang ngayon sa atin at Sigurado. sino kaya ang ang magwawagi uli ng 200,000 pesos? Naku, kalaki nun ha. Kumusta Kuya Alex ang iyong buong linggo? Ay, always God is good, Pastor. Mabuti ang Panginoon. Ayan, Faithful. Oo, balita ko, may 7 branches ka na. Hallelujah. Mapapalayo tayo sa pananampalataya. Ay, ganun ba? Dapat Isa lang, ano? maraming branches, basta para kay Lord, ano? Amen. Tama. Ayan. So, ayun, at again, kailan ba ang election, Kuya Alex? Balak ko kasing, Mabol. hindi, maglakad. Yung eleksyon. Oo. At napapansin ko mukhang magandang bigote mo ngayon. Dinigit ko lang, Pastor, dito. Dapat sinabi mo sana para nagpahaba rin ako. Pero bagay mo yan, Kuya Alex. May naaalala ko pag nakikita ko yung mga ganyang bigote. Enrique Estas. Hindi naman, grabe ka naman. Okay. So again, purihin po ang Diyos at ang maging program natin ngayon, ang magiging topic natin ngayon is about being merciful. Ulitin ko, ang topic natin is about being merciful. Ang Tagalog, ano man Tagalog niyan, merciful na yan. Ayan, maawain, mahabagin, At ang scripture natin na babasahin natin mamaya ay yung Matthew chapter 5 verse 7. Okay? So remind ko lang po sa mga sumusubaybay sa atin, at the end of our program ay meron po tayong question and answer. At kung sino man po ang unang caller, tawag, na makasagot sa tanong ay automatic po ay meron po tayong prize na 200 pesos at isi-send po namin sa inyong GCash. O kaya kailangan may GCash. Yun ang ating means of transaction. Okay? At yung contact na tatawagin nyo, yan, yung number yan ni Kuya Alex, yung 0970-166-2668. Ayan, yan ang contact na tatawagin po ninyo. At again, ulitin ko yung unang makakasagot. So halimbawa, yung unang tumawag ay una-una pero mali, may pag-asa pa yung susunod. Okay, so bago natin umpisahan ang ating usapin sa umagang ito, pwede bang mag-pray muna tayo, Kuya Alex? Yes po. O Panginoon, dyan sa kataas-taasan sa kalangitan, dakila kang Diyos at makapangyarihan, mapagmahal, mabagin at mapagpatawad, Panginoon. Salamat sa inyong pagka-Diyos, Panginoon. Dahil dyan sa krus ng Kalbaryo, kayo'y namatay, inilibing, at hindi na natiling namatay, kayo'y nabuhay, at umakyat dyan sa langit. Salamat, Panginoong Diyos, sa pagkakataon na to. Kami humingi pa rin ng pagpapatawad sa aming mga nagawa, sa isip man o salita, Panginoon. Dahil sa inyo lang matatagpuan ang paglilinis ng kasalanan. Muli, dinadalangin namin ang radio ministry na to na gamitin nyo muli makarinig sa sulok ng makakarinig nito, Panginoong Diyos. Salamat po sa buhay ni Pastor Ramil, sa kanyang pag-aaral. Ginagamit nyo po ang kanyang compassion
sa kanyang pag-aaral sa inyong mabuting balita, Panginoong Diyos. Tulungan mo siya sa kanyang pagsasalita at inyong banal na Espiritu ang aming hiling na kasakasama namin muli na mag-minister sa umagang ito. Tinatakwil namin ang gawa ng kaway sa makapangyarihan at tagapagligtas ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Yan. So, Kuya Alex, also, pwedeng pakibasa na natin yung ating magiging scripture for this morning. Yung nasa Matthew chapter 5 verse 7. Yes, sabi po sa Mateo chapter 5 verse 7. Tutusin sa English nito, ito yung beatitude, ang mga pinagpala. Niya. Pinagpala ang mga mabagin sapagkat kakabagan sila ng Diyos. Yan po, Pastor. Simple lang. Oo, salamat. Paano mo nga kay Kuya uli yung live? Update ko. Yan, purihin ng Diyos at nakababasa natin na si Jesus mismo ang siyang nagsabi diyan, be merciful, maging mahabagin daw tayo as a Christ follower, as a Christ believer, be merciful. Alam po ninyo, ito ay isinulat ito ni Matthew upang ituro especially sa ating mga mananampalataya ang aral ni Jesucristo. At dito sa aral dito ni Jesucristo, tama yung sabi mo kanina, tinatawag din itong the Beatitudes, from the Latin word, beatus, hindi bastos, beatus, na yan nga ang ibig sabihin ay pagiging maawain. Okay? Yes. At itong Beatitudes, beginning from Matthew chapter 5, dito from verse 3 to verse 12, yan yung tinatawag na Beatitudes, na ang ibig sabihin ng Beatus is blessed. Yes. Blessed ang ibig sabihin yan. Kaya tinawag yung Beatitudes kasi puro blessed. Maraming sinabi dyan si Jesus na blessed. For example, blessed are the poor in the spirit, for shall inherit the kingdom of God. Blessed as the peacemaker, etc. etc. At isa nga po itong blessed are the merciful. At dito, actually, Jesus Christ is addressing actually to the true believers, yung mga tunay na mananampalataya. At mapapansin natin yan, and how do we know, dun sa verse 1 and 2, pakibasa mo nga Kuya Alex. Verse 1 and 2, chapter 5. Oo. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at siya'y nagsimulang magturo sa kanila. Yan, mga alagad. So, nung nakita ni Jesus ang kanyang mga alagad, at nandun ang mga alagad niya, at sinabi niya, ayan nga, inumpisahan niya itong kanyang aral. At itong Beatitudes is part of his longest teaching. Halos maghapon nagturo si Jesus dyan. Hanggang Matthew chapter 7 yan. By the way, Pastor Charlie Utarte is watching with us right now. Magandang umaga po. Yes. My mentor, isa yan Good morning sa po. nag-mentor po sa atin, praying for you, Pastor, and thank you for your life in serving our Lord. Ayan. So, isa pa, aside from addressing this to the followers of Jesus, or disciples of our Lord Jesus Christ, of course, generally ay nangungusap si Kristo sa lahat ng tao na roon. And Matthew chapter 7 verse 28, basahin natin na saglit yan, Matthew 7:28. Diyan makikita natin na hindi lang naman mga disipulo ang kausap ni Jesus at that time, but yung tinatawag natin sa theology na yung tinatawag na internal calling, although generally nangungusap ang Diyos sa lahat ng tao, pero yung message ay intentionally para lang talaga sa mga totoong mananampalataya. Kaya yung word na blessed diyan, pertaining to the true Christians. Kaya bless kayo, sabi niya ganyan. Thank you, Lord. And we have also to understand itong Beatitudes is not
an instruction or it's not in the context of a commandment, ano? Kung hindi ang itong Beatitudes is a description of a true Christian, kung ano ba yung dapat mga katangian na dapat nakikita sa isang Kristiyano. So, Yes. at kaya basahin nyo yan. Pag sinasabi natin, ako'y totoong mananampalataya ng Diyos, yan, review mo yan, Matthew chapter 5, beginning from verse 3 hanggang verse 12, kung nakikita pa sa buhay mo yan. At isang ang magiging focus ng ating pag-usapin ngayon, ang pagiging totoong Kristiyano, ang dapat na isang makikita sa kanya na sa buhay niya, na magre-reflect sa kanya bilang isang tagasunod ng Panginoon ay yung pagiging maawain. Yes. Kaya pag sinasabi po natin tayo'y Kristiyano, tapos hindi naman makita sa iyong katangian ang pagiging maawain, ay medyo kailangang suriin mo yung sarili at muling dumulog sa Panginoon. Also, I would like to greet Pastor Popoy Baluyot, also watching with us right now. Hello po, Pastor Popoy. Gusto kong bumisita sa inyong bahay at matikman ang mahiwagang kape mo. Speaking of kape, Kala akong bulalo mag-toast muna tayo. Yes, Ayan. Ayan, si Pastor Popoy, isa ring masipag na manggagawa. Thank you for your life, Pastor. Okay? Higop muna ako, ha? Naku, may tunog pa. Ba't maingay itong basong to, bro? May tunog. Original. So, going back tayo, ano? Yes, opo. So, ayun nga, the Beatitudes is not an instruction or a commandment, but it is an expected, na character traits o pag-uugali na dapat makikita sa ating mga tunay na mananampalataya. Okay? Naalala ko yung sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 5:17, na may binanggit siya doon na new creation or new man, kapag sinasabi natin tayo'y nasa Diyos na, tayo'y may relasyon na sa Diyos, okay, dapat talagang makikita itong mga katangian na ito. Kung dati hindi kay malupit at hindi ka marunong maawa, pag ikaw ay totoong na transform or na regenerate or na born again, ay automatic magmamanifest na ito sa iyong buhay. Ayan. So, at marami pa tayong pag-uusapan tungkol dito sa being merciful. Ayan, si Kuya Ray, nanonood sa atin ngayon. Kuya Ray. Ang ating gwapong barbero ng bayan, ay ng Takay pala. Takay. Oo, ng Takay. Pwede na rin ng bayan kasi welcome naman lahat. Yes. Ang kanyang pagupitan ay nandyan lang sa may parte ng Takay. Nakalimutan ko yung pangalan ng barber niya. Basta Barber shop. basta hanapin nyo lang siya diyan, yan, napakahusay. Actually, siya ang yumari ng buko. Kaya, kaya hanggang ngayon, buhay pa yan. Buhay pa. Barbero natin yan eh. Kasi pagkasabi-sabi nila, pag mali ang gupit, may nangyayaring masama eh. Okay, so God bless you, Kuya Ray. At okay, balik tayo, Kuya. Yes, opo. So, tignan natin pa yung mga dapat nating makapulutan ng aral ngayon dito sa being merciful. So, nasabi natin kanina na isa yan sa dapat makikita sa ating buhay. Opo. So, tignan natin yung nature ng being merciful or bilang isang Kristiyano. Ano ba talaga ang kahulugan ng merciful when we talk about the Bible? Kasi although itong salitang pagiging maawain or merciful is very common na salita, but sa totoo lang, maraming nami-misunderstood ito. Especially if you're a Christian. Pag sinabing maawaing Kristiyano, yung iba nga ay naabuso. Tama kayo, Pastor. Kaya we need to understand the biblical meaning or the true nature of being merciful as Christ follower. So unang-una, bro, pag sinabing Kristiyanong maawain, ang Kristiyanong maawain ay ipinapakita ang kanyang pagiging maawain through action. Yes. So, halimbawa, ay sinasabi mong ako'y naaawa sa'yo, pero wala ka namang ginagawang tulong, actually, hindi totoong awa yun. Sa Biblia, remember ang tinuturo ng ating Panginoon na, for example, 1 John 3:18, ang sabi diyan,
Huwag ka magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi ito'y Opo. ipakita mo sa iyong gawa. So, Yes. meron pang illustration si Apostle James. Sabi ni James, halimbawa, merong isang tao na nagugutom. At sinabi mo na, kawawa ka naman, wala kang nakakain, gutom ka na. Umuwi ka sa iyong bahay o humayo ka at humanap ka ng pagkain mo. Pero wala kang ginawang tulong. Ang sabi ni James doon, anong klaseng blessing ang natanggap ng tao? Wala. So, kinukonek pa nga niya sa hindi tunay na mananampalataya parang politiko lang ba? Pero wag nawang ganun, kapatid, dapat sabi ni Apostle James, patuloy niya, pero meron naman yung isa na sinabi niya, kawawa ka naman, wala kang makain, tapos binigyan ngayon ng pagkain o gumawa ng paraan para makakain yung tao. In short, ang totoong definition, biblical meaning ng being merciful ay yung ipinapakita mo sa gawa. May aksyon. May action, bro. Now, kung titignan natin sa ating Panginoon, ang Diyos mismo is our role model. Yes, opo. Ang sabi ng Biblia, halimbawa Micah chapter 6 verse 8, that God is He loves mercy. Talagang maawain ang Diyos. Pero nakita natin, hindi lang sa salita pinakita ng Diyos na siya'y maawain. Remember, in action niya ang kanyang pagiging maawain. Di ba? The Father sent His Son. And the Son voluntarily, willfully gave His life for us. For the redemption of our sins. Di ba? Kaya, sabi nga, Brad, yung kasabihan na ang mana sa Ama. Pag sinasabi kasi natin na Ama natin na ang Diyos, siyempre, ang Ama mo Diyos, dapat magre-reflect sa'yo ang ugali ng iyong Ama. Mana sa Ama. Like father, like son. Oo. Kaya tayo bilang isang Kristiyano na nagpapakita po o nagpapadama po ng awa, ay dapat ipinapakita po sa gawa, hindi po puro salita. Yes, yun. Ayan. So, pangalawa na dapat natin makita sa Kristiyanong maawain, isa na lagi natin tandaan, kami mention ko lang, it will reflect our God's heart or God's character. Dapat talaga makita hindi ugma kasi ang hirap masabing Kristiyanong totoo ang isang taong malupit. Iba ang mahigpit, iba ang mahigpit, iba ang malupit. Yung malupit yung wala talagang awa. Ayan. So tandaan natin yan, it will reflect as our relationship to God. Remember, itinuturo ng Biblia na Ephesians chapter 1 verse 13, pakibasa mga kapatid. Ephesians 1:13. Ephesians chapter 1 verse 13. Okay? Ephesians 1:13. Oo, Ephesians 1:13. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin nakarinig ng salita ng katotohanan, ng magandang balita, na nagdudulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkainirang sa inyo. Ayan. Amen. Francis Libatique also watching with us right now. Ayan, magaling na drummer ito Sabi niya, good morning everyone. Lunch time ba? Saan ka ba naglalan? Susundan ka namin. At si Reynard is also watching with us right now, and also si James Matundan. Ayan, kumusta na kayo? Si Brother James Matundan. Lagi kong nakikita yung panay nagbabike Lagi ka raw nagbabike, ha? Ang tanong, nakikita ka ba niya? Hindi. Ayan, so salamat po sa inyong mga pagsubaybay. Yes. Okay, nasaan na ba tayo? Natapos na po sa 1:13 Ephesians. Ephesians 1:13. Kaya ako pinabasa sa iyan, brother, kasi
sabi ko kanina, ang pagiging maawain is one of God's character at magre-reflect yan sa atin. Ang tanong, paano magre-reflect sa atin yan? Kasi the day or the moment na ikaw ay tunay na sumampalataya sa Panginoon, you receive the Holy Spirit. Tinanggap mo ang Espiritu Santo. Actually, tinatawag ninyang baptism of the Holy Spirit, being baptized by our Lord. At once na tinanggap mo ang Holy Spirit, yan na yung sa tulong ng Espiritu Santo ngayon na nasa iyo bilang isang mananampalataya, taglay mo ngayon, may kakayahan ka ngayon na taglayin itong mga karakter ng ating Panginoon. Again, I would like to remind na hindi lahat ng attributes ng Diyos ay ibinabahagi niya sa mananampalataya, yung mga tinatawag na immutable. Halimbawa, hindi pwedeng i-impart ng Diyos sa atin ang pagiging all-knowing niya. Siya lang ang all-knowing. Yes, opo naman. But again, dapat talaga mag-reflect at magre-reflect ang itong katangian nito na pagiging maawain. Okay? So, bro, meron ding mga tinatawag na misconception tungkol dito sa being merciful as a Christian. So, iyan ang mga pag-uusapan din natin para magbigay linaw, para hindi tayo kumbaga sa naliligaw o nalalayo ng landas. Unang-una, being merciful, iniisip kasi ng iba ay kailangan pala maging maawain ako para maligtas ako. Sabi niya, so kaligtasan, na misinterpret yung sinabi diyan na blessed are the merciful for they shall obtain mercy. Mapalad ang mga maawain sapagkat sila'y kaawaan din pertaining to the future. So economic agad ito, kaligtasan. So maging maawain pala ako ay maliligtas. Again, hindi yan ang tinutumbok. Remember, Beatitudes is not a commandment, it's not an instruction, but it is a description of a true Christians. Okay? Ibig sabihin, kaya nga blessed, napansin nyo, past tense, blessed na. Ibig sabihin, blessed ka na or ligtas ka na. At bilang isang ligtas, bilang isang totoong bagong nilalang, binago ng Diyos, ay makikita nga yan dapat. Okay? So, being merciful ay hindi yan ang makakapagligtas sa atin. Ang being merciful is just a manifestation or outward revelation ng inward new nature mo o pagiging bagong Kristiyano or born or born again. Okay? Ayan. At isa pa na misconception pag sinabing being merciful ay selective daw or only to the deserving. Ibig sabihin, kapag magpapakita ka ng awa, ay dapat pinipili. Actually, hindi yan ang itinuturo ng Biblia. Ang awa ay deserve lahat ng tao ang awa. Kahit nga sabihin mo na tawag dito makasalanan, ay deserve pa rin ng tao ang awa. Remember ang sabi ni Jesus Christ in Matthew chapter 5 na sabi niya, kung yung ngang masasama ay mabuti ang Diyos, sabi niya. Totoo naman kahit nga hindi marunong magpasalamat po sa Diyos, ay pinapakitaan pa rin ng Diyos ng kanyang kabutihan. Binibigyan sila ng pagkakataon na mabuhay pa rin. Meron nga akong kilala na kahit kailan di nagpapasalamat sa Diyos. Marami naman siyang pagpapala sa buhay. Di ba? Ayun na lang gumising siya ng araw na iyon na hindi siya marunong magpasalamat sa Diyos. Hindi niya nare-realize na yung buhay niya, yung paggising niya ng umaga na yun ay biyaya ng Diyos yun, pero hindi nagpapasalamat sa Diyos yun. Kita mo na ang Diyos ay pinapadama niya ang kanyang kabutihan kahit sa masasama. At ngayon kung tayo ay Kristiyano, hindi rin dapat tayo selective kung sino ang kaawaan natin. Ibig sabihin, kahit pa nga po kaaway mo yan. Kahit pa kaaway mo yan na ay kung bibigyan ka ng opportunity para ipakita yung pagiging mawain as a Christian, ay yan ay iyong ipadama. Naalala ko yung kwento rin nung The Good Samaritan, Opo.
medyo, di ba, yung Good Samaritan na yung context niyan, yung mga Samaritan at mga Hudyo, magkaaway yan ng mga panahon na yan. They hate each other at ang kinoconsider nga ng mga nila sa isa't isa na bukod sila'y magkaaway, sila'y nagbabatuhan ng mga, alam mo na, ng mga masasamang paninira. Okay? Ngayon, yung kwento diyan, itong Samaritano ay papunta siya, ang sinasabi diyan ay actually papunta yan sa gawain Ngayon, alam ko magsisimba siya diyan Ngayon, itong Samaritan, nadaanan niya itong Hudyo na ito na binugbog. So in short, nangangailangan ng tulong yung Hudyo. Kahit gano'n na may dispute sila, magkaaway sila. Kumbaga may gap sila. Oo, may gap sila. Aba, hindi pinagdamutan nung Samaritan na pakitaan ng tulong itong kanilang itinuturing na kaaway at pinakitaan niya ng awa. Yes. At remember, ang kwentong yan ay galing mismo kay Jesucristo. Kaya makikita natin na ang awa ay hindi pinipili-pili lang. Basta kaawaan natin kung sino yung nangangailangan ng awa at kung tayo bibigyan ng opportunity na ipadama ang awa sa ating kapwa, ay ipadama natin. Amen? Ayan. So, isa pa na misconception ng pagiging merciful ay palagi kang maawain. Always merciful ka. Pag sinabing niyang always, ibig sabihin niyan yung palaging yun na lang yung awa ang iyong umiira sa iyo o pairalin. Hindi rin ganyan ang ibig sabihin ng pagiging maawain as a Christian. Pagdating sa masama, okay, sa mga bagay na masasama ay we do not tolerate sin. Alam mo, ang Diyos, kahit babasahin natin sa Biblia, wala kang mababasa na sinasabi doon na God is always merciful. Walang ganon. Pero meron sinasabi that God's mercy endures forever. Magkaiba yung always, magkaiba yung endure. We all know na pinapamalas ng Diyos ang kanyang awa sa lahat ng tao, pero darating ang panahon na yung awa niya ay mapapalitan na ng parusa. Minsan kasi mali yung turo ng iba na puro na lang awa, naaabuso. Kaya paalala sa ating mga Kristiyano, yan yung sinabi ko kanina na nami-misunderstood. Pagiging Kristiyano pala dapat always na maawain ka. Alam mo, may tinuturo nga sa Biblia. Sabi ko nga doon sa Psalms 37 verse 21. Alam nyo ba po ba na tinuturo ng Biblia na may limitasyon sa pagpapautang? Pag ikaw ay magpapautang, sinasabi ng Biblia, ay kung titignan natin, hanggang 3 beses lang ang pagpapautang sa taong hindi marunong magbayad. May kilala ka bang ganun? Minsan nga, utang ng utang, nakapitong utang na ni minsan hindi nagbayad. isang beses lang ang umutang, napayapa ayaw pa Ayun na. Malimot. Okay, yung context niyan, sinasabi lang diyan na ang Biblia nagsabi, masamang tao ang taong hindi nagbabayad ng utang. Diba? Umutang na siya, umutang naman, at hanggang 3 beses, hindi naman talaga nagbabayad. Or in short, wala talaga siyang intensyon magbayad. Ang Biblia na nagsasabi, masamang tao yan. So, makikita natin, pinadama mo ang iyong awa, pero tandaan natin, may discernment ka dapat dyan, may wisdom ka rin dyan. Especially when we talk about sin, o kasalanan na, hindi pwedeng kawawa naman kaya hayaan mo na siyang mang-hold up. Hindi pwede yung gano'n, O dapat naiintindihan natin yung tamang application po ng pagiging mawain as a Christian. Kasi naalala ko yung sabi ni Jesucristo na ikaw ay isinumpa kung lahat ng sinasabi ng tao sa iyo ay mabubuti. Anong ibig sabihin yun? Puro pakisama, lahat pinapakisamahan, kahit mali pinapakisamahan. Hindi po ganyan ang tamang application. Kapag ikay maawaing Kristiyano, dapat nasa lugar din po, mga kapatid. Nagpapaloko ka na pagka 3 beses ka na yung tangan. Ikaw ba, meron ka bang naalalang ganyang karanasan? Wala naman siguro. Wala naman. Yan. Okay. So, yan yung mga ilang
misconception, mga kapatid, no, mga kaplanet at kapanalig, na we should understand, ano. And again, remind ko lang na itong Matthew chapter 5 beginning from verse 3 to verse 12 is not an instruction, it's not a commandment, but it is a description. Kaya mahalaga na naintindihan natin yan upang hindi tayo ma-out of context pag ating i-interpret ito. Yan. So, ngayon, ano naman ang mapapala ng isang pagiging maawain as a Christian? Alam mo ba na may mga taong maawain na hindi Kristiyano? Hindi na tayo mag-mention, ano? Basta merong mga tao na nagpapakita rin naman ng awa. But we have to understand, again, in context, yung ina-address talaga dito ni Jesus Christ ay yung mga totoong sumusunod sa Kanya. Pero may mga taong hindi follower ni Jesus Christ, maawain din. Marami yan kapatid. Ano? Marami din. Pero ano ang kaibahan ng Kristiyanong maawain doon sa hindi followers ni Jesus Christ na maawain din? Okay, tandaan natin. Sa mga tunay na mananampalataya, they are destined to receive rewards from our Lord. Yung mga maawain naman na hindi connected kay Jesus Christ o walang relasyon kay Jesus Christ, they don't even call the name of Jesus Christ. Actually, may mga atheists akong kilala na maawain Good works. pero atheist yun. The question, yung promise ba ni Jesus Christ, blessed are the merciful for they shall obtain mercy, is also included sa kanila? Of course not. Tatandaan natin the importance of having relationship to our Lord Jesus Christ. Alam po ninyo yung 1 Corinthians chapter 3 verse 16 yata o 15, pakibasa mo nga yung kapatid para makita ng ating mga giliw na sumusubaybay ang ating pinapaliwanag na ano ang kaibahan ng maawain na Kristiyano at sa maawaing hindi Kristiyano when it comes to promise or blessings. Tingnan natin. 1 Corinthians 3:15 to 16. Opo, pakibasa. Okay, sabi dito, ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayon man, maliligtas siya. Kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Yan. 16. Okay na pala. Ay, okay Ayun. na. Okay, So, tama, yun na nga. nakita natin yung kapatid. May minention dyan na mawawalan siya ng gantimpala although ligtas siya. Doon naman sa ang pundasyon ay tama, ay he will earn rewards. Take note yung word na ligtas. Alam naman natin po na itinuturo ng Biblia, those who don't have relationship with our Lord Jesus Christ, kahit pa gumagawa po siya ng kabutihan, they will not be saved. Because the Bible is very clear, hindi tayo naliligtas sa ating mabubuting gawa, kundi naliligtas tayo through our faith in our Lord Jesus Christ. And when we say faith in our Lord Jesus Christ, meaning to say, putting our trust in the work of our Lord God. Kung ano yung ginawa ng Diyos at gagawin pa ng mga pangako ng Diyos sa atin. Doon nilalagay natin ang tiwala. Pag sinabing faith in God, hindi mo pwedeng sabing faith in God kung ang tiwala ay nilalagay mo sa gawa mo. Ibig sabihin, faith in myself yun. Iba yung faith in God at faith in yourself. Magkaiba yun. Tayo, as a Christian, we put our faith in God. Kung anong ginawa, anong pinangako at gagawin pa ng Diyos para sa atin. So, yung mga unbeliever or hindi follower ni Jesus Christ, hindi naman nila nilalagay yung faith nila in Christ or to God. But they put their faith or trust to other God. Ang mahirap dyan yung tinatawag na idolatrous, ay minsan sarili yung Diyos Ayan. Hindi ganoon ang diyan kapatid, na dapat na maging malinaw lang sa atin. Okay. So, isa pang talatang gusto kong ipabasa sa yung 2 Corinthians 5:10. Kasi pinapaliwanag natin dito ngayon na ano ang kaibahan ng maawaing Kristiyano doon sa hindi naman Kristiyano. Okay? Okay, basa ulit. 2 Corinthians 5:10. 2 Corinthians 5:10. Sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo,
at tatanggap ng nararapat ayon sa ating gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Take note, ang sabi diyan, hukuman ni Kristo. So kung ikaw wala kang relasyon kay Hesus Kristo, paano ka harap sa hukuman ni Kristo? At sa hukuman ni Kristo na Christ throne at that time, pag humanap tayo diyan, yung tawagin ay Bema judgment din. Iba kasi yung Great White Throne, diyan sa Great White Throne, diyan naman nahaharap lahat ng itatapon sa impyerno o hahatulan. Judgment seat of Christ yun. Yes, yes. Ngayon, dito kay Jesus Christ, pag haharap lahat ng mga followers niya at diyan ay re-rewardan tayo. Ni sino? Ni Kristo. Si Christ. Na kaya nga sabi nga, 'di ba? Ano man ang ating ginagawa, we do it in the name of Christ kasi lahat tayo balang araw bilang mananampalataya ay haharap kay Kristo to receive our rewards. Dalawa yung gagawin diyan gagantihan ka sa iyong mabubuting gawa. Ay pag sabi mo yan, pagpapalain ka sa iyong mabubuting gawa at gagantihan ka naman doon sa mga ginawa mong kalokohan bilang isang Kristiyano. Susunog. At yung connection doon sa 1 Corinthians 3:15, masusunog. Kaya again, ito po talaga ang itinuturo ng Biblia, mga kapatid, na dapat nating maunawaan. Alam po ninyo, kahit nagpapakita ka ng kabutihan, if you do not acknowledge Jesus Christ as your Lord and Savior, wala kang relasyon kay Hesus Kristo, yung rewards mo hanggang dito lang sa lupa. Remember, Jesus Christ said, kaya itong mga walang relasyon sa Diyos, sabi nila, sila'y nanalangin at para marinig ng maraming tao, pinapakita nila sa maraming tao ang kanilang mga ginagawa. Meaning to say, ang point is, gumagawa sila ng mabuti. Kaya lang, wala nga relasyon sa Diyos at sabing ganyan, matatanggap din naman nila ang gantimpala. Bakit matatanggap nila ang kanilang gantimpala? We have to understand God is a faithful God. Nangako kasi ang Diyos na kung anong itinanim mo, siyang aanihin Yes, mo. opo, talaga. Yung salitang yung tinanim, yung aanihin, general yan. Kahit na walang relasyon sa Diyos, pag gumawa ka ng mabuti, ay tapat ang Diyos na ibibigay niya yung karapat dapat sa iyo. Alam mo ba na tinuturo din ng Biblia na ayaw ng Diyos na ang isang nagtatrabaho ay hindi tratuhin ng patas. Itinuturo ng Biblia na dapat ang nagtatrabaho ay pinapakain, sinusweldohan. Galit ang Diyos sa pinagtatrabaho tapos hindi mo bibigyan ng tamang deserving niya na ano. Ganun ang Diyos Ngayon, kahit hindi mananampalataya, kapatid, pag gumawa ka ng kabutihan, gagantimpalaan ka naman ng Diyos, pero hindi hanggang langit, hanggang dito lang sa lupa. No? Kaya mapansin natin, kapag gumawa ng kabutihan, kahit walang relasyon sa Diyos, ay nangyayari pa ring blessing sa kanila. Pero again, yung blessing ng walang relasyon sa Diyos ay hanggang dito lang sa lupa. Pero pagdating sa langit, ay hindi na po aabot yung kabutihan nila doon. At yan po talaga ang tinuturo ng Biblia. Ang mabibigyan lang ng rewards ng pagpapala ay yaong may mga relasyon kay Jesus Christ. Kaya again, nananawagan kami, we would like to take this opportunity, kung meron kayong kakilala o ikaw mismo ngayon na hindi aksidenteng nakikinig ka nito, na na-mention namin, na okay ka naman, nakakatulong ka naman sa iyong kapwa, naaawa ka naman, gumagawa ka ng kabutihan, pero hindi ka naniniwala kay Hesus Kristo, wala kang pananampalataya kay Hesus Kristo. Ngayon po ay ginagamit itong programa na ito, nangungusap sa iyo actually ang Panginoon. Hallelujah. Isurrender mo na ang buhay mo sa Panginoon, i-acknowledge mo si Jesus Christ as your Lord and Savior nang hindi po masayang yung mga ginagawa mo. Tandaan natin, kapag may relasyon ka na sa Panginoon, sabi nga ni Pablo sa 1 Corinthians 15:58, pakibasa nga yan 1 Corinthians 15:58, kapatid. 1550. 1 Corinthians 15:58. 1558. Okay, sabi dito, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal Para sa Kanya. Yan. Hindi masasayang. Pero tandaan natin yung may relasyon ka dapat sa Panginoon. Yes, dahil ang iyong ginawang paglilingkod para sa Panginoon, ang sabi Thank you, diyan, Lord. ay hindi yung naglilingkod ka na outside si Lord. Maraming ganyan Mabait naman na anak. Matino namang tao sa community.
na nire-respeto ng maraming tao. Pero hindi niya ina-acknowledge si Jesus Christ. No, hindi siya talaga naniniwala kay Jesu Kristo. Mabait ang Diyos, re-rewardan ka naman dahil marespeto ka sa tao. Re-respeto ka naman ng mga tao eh. Saan ka ba nakakitang marespeto ka tapos hindi ka re-respeto? Yun ang sinasabing ko, anong tinanim mo, aanihin mo. Kaya lang, ang problema, hanggang earthly rewards ka lang. Ang problema, tandaan natin, hindi po tayo mananatiling nabubuhay sa mundo dahil ang tunay na buhay natin ay kapag umalis na tayo sa mundo, doon na tayo mamamalagi. Ang tanong, saan ka ba mamamalagi pag umalis ka na sa mundong ito? Alam po ninyo, hindi mo pwedeng baguhin ang katotohanan. Opo. Kahit hindi ka naniniwala sa Diyos, yan ang paniniwala mo eh. Walang kaso. Pero tandaan natin, kahit yan ang paniniwala mo, you cannot change the fact na tayong lahat na tao mamamatay at may tinuturo na haharap lahat ng kaluluwa sa tinatawag na paghuhukom ng Diyos. You cannot change that. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko na sa iyo, nawa sa tulong at kapangyarihan ng Diyos, by the grace of God, ay buksan ng Diyos ang iyong puso, ang iyong pangunawa upang tanggapin ang Panginoon. At kung meron kang ganyang mga nararamdaman, mga pangungusap sa puso mo ngayon sa oras na ito, yan ang tinatawag na grace ng Diyos. Huwag mo nang paglabanan, isurrender mo na ang buhay mo sa Panginoon. Okay? I-acknowledge mo si Jesu Kristo na siya talaga ang kailangan mo upang sa gayon ay mapagtagumpayan mo itong blindness, kung tawagin ay blindness, spiritual blindness. Okay? Ayan. So, uulitin ko na ang gawang mabuti na walang koneksyon o relasyon sa Diyos, ang Diyos ay tapat, pagpapalain ka pa rin. Marireceive mo pa rin ang pagpapala. Sabi nga, kahit walang relasyon sa Diyos, nagtrabaho ka, nagsipag ka, nagpuyat ka sa trabaho, tatanggap ka ng sweldo, pakakainin ka pa rin ng Diyos. Kasi tapat ang Diyos, hindi unfair ang Diyos. Nagtrabaho ka, nagpakabait ka, tapos wala kang blessing. Earthly blessing. Tapat ang Diyos eh. Kasi sabi nga, God cannot deny Himself. Hindi niya maitangi ang kanyang kabutihan. Yun ang nature ng Diyos. Pero tatandaan din natin na kailanman hindi nagkulang ang Diyos. Palagi yan, naririnig natin mga mensahe ng Diyos, sumampalataya kay Kristo. Okay? Pero patuloy mo itong nire-reject. I'm sorry to say, there will be a time. Yung tinatawag na yung totoong pag-aani, final na harvesting. At kung wala ka relasyon sa Panginoon, I'm sorry to say again, wala kang naipon sa langit. Alam mo ba, may tinuturo ang Biblia, lay your treasures in heaven. At sino lang ba ang makapag-iipon ng kayamanan sa langit? Of course, yung mga totoong mananampalataya. Kasi kung walang relasyon sa Diyos, kumbaga sa bank account yan, wala ka namang bank account na connected kay Christ. O kaya wala. Ayan mga kapatid. Okay, so dyan na tayo nagtapos. At it's about time sa ating question and answer. Pero bago natin itanong yung question and answer na para makapag-ready sila o baka meron kang gustong idagdag. Pero bago ka magdagdag, batiin lang natin si Francis Senate. Francis Luis Senate is also watching with us right now. Hello po, magandang umaga po. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Baka meron kang gustong idagdag, pero bago ka magdagdag, ikasama muna. Yes. Okay. May konti lang naman. Tungkol sa pinag-aaralan natin, Pastor, tungkol sa mabagin at Mawain. Yan. mawain. May kilala akong ganyan, Pastor, na tao. Makakilala ko rin yan. Correct, kilala mo yan. Talagang tao na to hindi mawain talaga. Mismong isusubo niya na lang kapag may pumunta sa kanya, ibibigay niya pa. Kilala ko nga yan. Kilala mo yan. Na talagang hindi ka mapapahiya sa kanya. Talagang ayun ang buhay ng bilang isang Christ-like character na born again,
na makikita mo sa kanya. Maawain, ano? Mawain. Minsan nga talaga naloloko na ito. Dahil sa kanya pagiging Oo, maawain. tulad ng sinabi mo, kailangan yung discernment. Pero pinamumuhay niya pa rin talaga yun. Amen. Alam mo yung pastor, kaya Amen. salamat sa buhay ng mga ganung taong tunay na At marami yan. Oo. Marami, sa totoo lang sinasabi ko sa iyo, kapatid, lahat ng tunay na Kristiyano, meron yan, ang pagiging maawain. Minsan, martir na nga sa ganun eh. Okay, so dako na tayo ngayon doon sa ating katanungan. O handa po ninyo ang number na tatawag, i-connect mo sa phone mamaya pag may tumawag. 0970-166-2668. Actually, nandyan din sa screen, ano, dito sa RPN page. Na live tayo ngayon dyan. So, yan yung tatawagin ninyo. Number ni Brother Alex yan. At ito po yung tanong. Tanong. Actually, dalawa yung tanong ngayon. Pero of course, iisa lang ang price pa rin yan. Okay. So, ang tanong. Ano po ang title ng topic natin ngayon? At ano yung pinaka-main scripture natin ngayon, oh? Ano yung pinaka-main, ano ang title ng topic natin ngayon at ano yung main scripture natin? Pakibasa din yung main scripture. Sige. May tumatawag na ba? Napa. Oh, akala ko may tumawag na. Sabi mo, ang bilis may tumatawag. Oh, yan na. Sige. Brother Alex. Ito na pala. Abot ba rito? Sigurado na yan. Ano ba to? Yan. Hello, magandang umaga. Ang topic natin ngayon is being merciful as Christ delivered. Okay, ano po ang ating text o main text? Tama yung unang sagot. Maawain Christian at hindi maawain Christian. Ha? Ay, sorry. Maawain Christian yung need to earn reward from Jesus Christ in heaven. Oo. Yung okay, ulit. Ulit, sayang yung price eh. Okay. So una, ang title natin, nasagot po ninyo tama, being merciful. Ngayon, ano yung main text natin o yung talata? Okay. Yung misconception na maawain Opo, tama yan. Merciful, nasagot nyo na po yan. Ano yung main text natin? Main text. maawain Christian Yung scripture, at hindi maawain. yung Bible verse. Ano yung Bible verse natin dyan? Matthew 5, Oh, yan. 7. Yan. O yan, pakibasa, madam, kung meron po kayong Bible dyan. Pinagpala ang mabagin, purihin ang Diyos. Yan, amen. Ako, nasagot uli. Parang kilala ko na itong at wag po kayo magsasawa, Madam Pino ba? Kayo po ba si Madam Edna? Sabi ko na nga ba eh. Oh, talagang Grand Slam at 3 consecutive kayong nananalo ah. Okay. Okay, congratulations Madam Edna. Yan, buti wag po kayong magsasawang manalo ah. Lagi po kayong sumubaybay. Wala namang give chance to others sana wala namang ibang tumawag. Hindi, ganun po talaga eh. Biblical kasi tayo eh. Sabi nga eh, ang lumalapit ay dapat hindi itinatabo yan eh. Kayo nauna eh. Kung kung may nauna sa inyo yun na yun, sabi nga pinagpapala ang masisipag. Kayo masipag na tumatawag at sumusubaybay. Pagpalain po ng patuloy ng Diyos ang inyong buhay at kumusta po ang mga taga-Silan, 'di ba? Taga-Silan po kayo. Opo. Oo, maraming deliver dito, baka mga 70%. Naku, napakaganda, no? 70%. I-share niyo rin po itong ating program para maano din sila, ma-recognize din sila, ano? Again, maraming salamat, Madam Edna. Abangan niyo po mamaya yung inyong 200,000 na 200 pesos ha. Number po ulit baka. Yung number po ninyo ulit ay paki-send na lang po kay Brother Alex dito sa number din po niya. Okay, maraming salamat. Good morning. Thank you, Red. Opo, good morning and God bless. Oh, yan. So, meron na tayo uling winner. Bilib ako dyan kay Ma'am Edna, no? Talagang matyagang sumusubaybay sa atin, ano?
na nakaka-bless na maisip na mayroong sumusubaybay. Alam mo, kahit sabi nga kahit isang kaluluwa lang, ay tayo'y masaya. Sabi niya nga dun sa Silan 70% ng believers. Galing ano. At nawa gamitin si Ma'am Edna na ma-share pa yung programa nating Usapang Biblia diyan sa Silan. At malay natin makapasal. At siguro kasi isang patuloy po nating ipag-pray na merong hipuin ni Lord na mag-sponsor ng prizes para hindi lang isang ating bigyan ng panalo. Siguro kung may madadagdag pa ito, ay malamang may isa pang caller na hahabol. Kaya lang kasi sa ngayon ay isa lang ang napagbibigyan natin. Kaya yun ang ipag-pray natin, may gamitin pa si Lord. Na kasi ang pa-price natin is 200 lang naman imaginein mo yan. Yan ay maliit na bagay pero malaking bagay pagdating sa langit. Yes. Ayan. So, it's greeting time. Okay. By the way, bago tayo sa greeting time, kung meron din po kayong theological question o mga biblical question, ay pwede po kayong magtanong at pwede po nating i-discuss ngayon yan. O hindi man natin ma-discuss ng buo ngayon, ay pwede sa susunod yan na maka-take note. So, again, ulitin ko, kung meron kayong theological or biblical question, again, tumawag lang po kayo. Mas maganda kasi tawag para ma-respondan natin agad. Kasi kung comment minsan, nagde-delay. Opo. Baka hindi natin agad mabasa. So, greeting time, So, batiin natin ang ating mga masisipag na mga manggagawa at patuloy na sumusuport sa ating mga ministry. Unahin na natin si Brother Jose Taming na meron siyang siya ay nasa industry ng real estate at ang kanyang page or company, if I believe, ay Real Estate Smart Pro. Yan. Si Brother Jose Taming at of course si Brother Norman Sagonillo. Ayan, isa ring ating binabati ngayon sa umaga ito. Maraming salamat sa inyong mga buhay. Si Dr. Leonard Ritos at Dr. Maria Isabel Ritos ay yung mag-asawa na yan. Actually, buong family nila ay doktor, Ayan. At sila rin po ay ginagamit ng ating Panginoon, of course, to work and serve and of course to support ministries. At andyan din, of course, sila Sister Jenny Salda o the Salda family at ang kanyang poging asawang katulad ko, si Kuya Willie. Magandang umaga po sa inyo. At ang kanilang business ay yung Win LPG o dyan din location sa Takay. Actually, magkatapat sila naman ni Brother Ray De Belen. O yan na nanonood sa atin kanina at hopefully nanonood pa rin ngayon. O yan, na ang kanyang business naman ay barbershop. Yan yung mga patuloy na tumutulong, sumusuport. At of course, andan din si Pastor JC o Crisostomo na ang kanya namang kumpanya ay Advance JC Advanced Construction, something like that. Ayan. At sino pa ba na baka nakalimutan natin, ayan, ikaw, sino bang ihahabol mo? Yan, binabati natin na mga kapatid natin sa pananampalataya. Yes, sa TNYM. Sa inyong mga suporta. Sister Mary Ann, Ayan. Sister Maricor, team. mga YP team, yan sila, of course, si Joy Joy, sino ba sila Ashley, sila Alex, si Risa, at of course si Mara, ang aking beautiful daughter. Sino pa ba? Of course si Nanay Mia Balangge, yung mga yan, yung mga unheard heroes ng mga manggagawa ng ating Panginoon, behind the screen pero mga masisipag na mga manggagawa yan, sila yan, of course sila Sister Rhea, yung mga yan. Of course si Nanay Mila Reyes, ang masipag na tagalinis ng church. Amen, at at of course sa inyong lahat, yung mga intercessor natin diyan, sila Nanay Anita, na laging nag-i-intercede
sa atin sa gawain sa Panginoon. And the rest of you na although hindi man namin ma-mention, ang mahalaga, kilala po kayo ng ating Panginoon at alam na alam po niya ang inyong mga sacrifices. Yes, opo. Ayan. So, meron ka ba bang gustong ihabol? Okay. So, again, every Saturday po ay nagtuturo ako ng chess sa mga bata. Actually, pwede rin sa beginners, ipapasa natin sa kasama natin. Pero kahit sa mga advance ay nagtuturo tayo ng chess. Dalhin niyo po yung inyong mga anak dyan sa Bonifacio Elementary School every 2 p.m. ng hapon. Dyan sa Gisad dyan, nagtuturo tayo ng chess. Libre po yan. Ay, sinasama natin sa sports ministry yan. Okay, yan. Meron din tayong mga jail ministry. You can also support us in jail ministry. Sa ngayon, nandyan tayo sa Benguet Provincial Jail at of course dito sa Baguio City Jail. Now, may ministry tayo ng mga jails dyan. At of course, mga Bible study, we are open for Bible studies. You can contact us and kami mismo ay pupunta sa inyong lugar kung saan man kayo at magkaroon tayo ng 1 hour Bible study. Lahat po yan ay libre dahil yan ay para sa ating Panginoon. Ayan. Baka yung binatog mo, Brother Alex, gusto mo bang i-promote? Ay, okay. Ibabalik natin uli yun. Yung mga suki mo. Suki na, iniintay na tayo eh. Okay. So, yan at again, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Again, ang aming pong laging request, share, comment, like, at subscribe na rin po sa ating channel, sa ating program para kayo po ay laging ma-update. At lagi ko pong lagi naming paalala na uminom ng tamang dami ng tubig. Yan ay blessing ni Lord. Effective na gamot yan at libre. At matulog ng tama sa oras. Pag masunod mo yung dalawang yan, ay magkakaroon ka ng mas masaya at masiglang buhay kalusugan. Again, Amen. Ito po si Pastor Ramil at Si Brother Alex. ay nagpapaalam na sa inyo at kita-kits po tayo muli sa susunod po na ating program. God bless sa inyong lahat. God bless. RPN. Easy